Eh, bakit tayo hindi mananalo? Sa totoo yan, tama yung panalo tayo kasi sila mismo yung nag-trap sa sarili nila. Magmumukha po silang mga tanga eh. Prosecutor nila. Tingnan nyo po ang prosecutor dapat magmumula sa mga congressman. Eh sino ba pinakamagaling nila di umano? Si Luistro. Sa bagal ni Luistro, may kodigo pa. Nako, hindi po ubra yan sa korte. Yung may mga kodigo sa korte, nako, hindi po ubra yan. Buti nga hindi pumayag si Sara Duterte na mag-abogado sa kanya si Marcoleta eh. Kung hindi barado yan si Luistro agad eh. Gagawa ka lang na mabuti at sa tapat sa tao, yung tao hindi kanila iiwan. Kaya yan ang ginawa ng mga Duterte. Correct. Kala nyo ba nagbabayad ng mga Duterte? Wala po, nising ko po, wala kami nakita sa mga Duterteng binayad. Tanong, may posibilidad bang mabigyan ng kahilingan ng Makabayan Black na wag mag-abogado sa FPRR? Bakit po sila makikialam? Hindi po pwede yun. Sa lahat po ng korte, may karapatan po yung inaakusahan. Alangan naman ang abogado ni BP Sara magmumula sa inyo. Hindi po yan. Kalokohan po yan. Ang dami ko na pong impeachment. Nakakadalawang impeachment na panood na po ako. Yung inaakusahan po, may karapatan siya. Karamihan po ng mga inaakusahan, magagaling po yung mga abogado. Baka gagawin nila boss Baz na hindi pwede maging attorney si Tatay Digong. Hindi po pwede yun. Sinampahan nyo ng kaso tapos kayo magbibigay ng attorney. Ano kayo? Baliw. Pag po sinampahan nyo ng kaso, hindi po kayo pwede ang magbigay ng attorney. Maghanap po yun. Kayo nagsampa ng kaso tapos, eto lang po ang pwede kong attorney. Isang tanong lang ni Daddy Diggs sa kanila. Kung anong kaso talaga nila kay BP Sara, patay na sila. Yung pala lalabas na hinala lang. Hinala lang po. Kaya nga ang sinampa nila, ngayon lang po nagsampayan na walang, dapat pera pinag-uusapan, di ba? Dapat ang kaso niyan, graft and corruption, tsaka plunder. Di ba? Kasi mahigit 50 million. Serbadong rights po ng respondent mamili ng kanilang sariling lawyers. Yan tiwala po, di sila magdidikta. Mga walang alam sa batas na mambabatas. Ang ukasado ay may karapatang pumili kung sinong gusto nila. Correct. Siyempre, mayroon siyang trust and confidence. Tsaka nag-announce po nito si BP Sara, kaya tuloy na po si Tatay Digong dyan. Ang akusado ay may karapatang pumili kung sinong gusto niya. Yan. Wala naman pong hinala pag pera talaga. Nalilimutan lang nila kung anong katotohanan. Money talks po. Number 17 sa boloto, di po si... number 17, hindi pang 17. Yun. Tapos na ba, boss, sayang naman, kagigising ko lang. Hindi pa tapos. Masarap nga kwentuhan pagka question and answer na eh. Junicio Mantos, Polboron Pamor, ungas ka. Walang karapatan yun. Karapatan na mag-amang Duterte. Excited na ako sa 2025 election, boss Buds, na makita pagmumukha ng mga talunan, lahat ng sumisira ng mag-amang Duterte. Alam nyo po, sa totoo, ito yung mga nagsasabing hindi popular ang mga Duterte. Dapat panalo yung mga naninira kay Duterte para mapatunayan yun na hindi popular, di ba? Mamaya magano ko, sabi mo kay Tris. Magano ko nung ano. Kasi, okay. Tapos kukunin na ebidensya nila Castro yung napag-usapan nila sa Quadcom kung di ba naman ubod ng engot. Pwede naman po yun. Kaya wala naman sila nakuha ebidensya doon. Ang nakuha nila doon, Mary Grace Piatos. Yung COA po nagsasabi doon na wala pong anomalya doon sa paggastos ng OBP. Ang linaw nun eh. Inuulit-ulit po yung video na yan eh. Takot sila sa ginawa nila, boss, kasi alam nila mali ang ginawa nila sa mga Duterte.
Mae-expose po sila eh. Manunood po ang lahat ng tao. Alam niyo po sa impeachment, nanonood po lahat ng tao. Kung sa mga Quadcom nanonood na pag nariyan si Tatay Digong, lalo na yun, sila yung star talaga. Badong, wag na rin kalimutan para may balik sa pagiging Singapore-like Cebu City number 4, Mike Rama. Ayan. O yan, Mike Rama po. Nako, Duterte yan. Wag nating kalimutan sa Cebu. Sino ba kalaban ni Mike Rama? Lahat ng makakatapat kay Tatay Digong sigurado yung mga ngabote. Hindi, parang si Tatay Digong, parang siya yung overall. Siya yung parang coach siya. Kasi ang diskarte nila, iniisip na nila ngayon ano yung mga items. Meron nakatoka ron para totok po yung mga abogado. Kung ilan po yung item na ididemanda sa kanila kay BP Sara, may nakatoka na po ron. Ngayon nag-aaral na yung abogado. Parang si Tatay Digong, para siyang coach ng lahat. Overall siya, nakasawsaw siya sa lahat. Lahat na makakatapat kay Tatay Digong, sigurado mga ngamote. Ayan, number 4 po sa balota si Mike Rama sa Cebu City. Ibalik po natin sa Cebu. Ayos, Boss Bads, nakaabot yata ako sa live. Boss Bads, Manyika. Pag Duterte lang po nakasalang sa Wadcom at Senate, maraming nanonood. Correct. O, ayan. Baka mauna pa natanggal si BBM kaysa kay Sara. Mas malakas ang kaso na impeachment ng Marcos. Alam naman po natin yan eh. Kaya hindi dapat pakampante yung mga bugok lang tong mga Marcos sa supporter eh. Siguro rin sobra rin yung pagsuporta nila kay Martin. Actually, may duda na ako rin sa nagsabing Marcos supporter sila eh. Ang duda ko dyan, Martin supporter talaga yan. Sabi ni Marcos, ayaw niya ma-impeach si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Pag na-impeach po si BP Sara, eto po real talk po. Pag hindi po na-impeach, pag hindi natuloy ang impeachment kay BP Sara, walang magtatangkang tanggalin siya sa pwesto. Nakakampi niya. Bakit? Ang papalit si BP Sara eh. Di ba? Pero, once na matanggal na si BP Sara, madaling-madali siyang impeach. Ang dami pong impeachable offense. Sabi nga ni BP Sara, may mga 4 na silang nakikita impeachable offense ni BBM. Kaya lang, tinatago lang nila barahan nila. Ano po ibig sabihin yan? Alam din yan ng mga kakampi ni BBM. Di ba? Yan po, once na matanggal si BP Sara, magiging vice president, yung Kamag-anak Incorporated niyan, kung biglang ideklara ng Kamag-anak Incorporated, yung mga kakampi, hindi siya mismo, na impeach nila si BBM, walang kamag-anak. Di ba? Batas lang. Kasi alam nila, yung mga tao nila, alam nila si Martin, isinusukan ng mamamayang Pilipino. Kaya, akala nyo, sinabi ni BBM na ayaw niya nang ma-impeach si BP Sara para kay Sara Duterte yun. Kung para kay Sara Duterte yung gusto niya mangyari, di itigil niyo lahat ng investigasyon kay BP Sara, magtrabaho tayo. I-declare niyang ganun. Hindi po. Para po sa kanyang sarili yun. Bakit? Mas madali na siyang tanggalin eh. Mas madali po siyang tanggalin kaysa kay BP Sara. Yung mga Duterte, papalag hindi po pwedeng hindi pumalag eh. Di ba? Oh. Kung si BP Sara, pumapalag siya, nako, madali lang palayasin yan. I-impeach din yan.
New haircut, Boss Bats. Good looking. Boss Bats, malakas ang puso mo. Sa araw-araw na sama ng loob sa politika ba naman? Mahirap din yung trabaho mo. Hindi po to. Okay po ako. Eto po, nagpapalakas ng puso. Akala nyo lang galit ako. Ganito lang po tayo magsalita. Sa impeachment, alam po ng mga viewers ko kung paano ako magalit dito. Talagang galit na galit. Vote straight tayo sa endorse ni Tatay Diggs. Sa impeachment hearing ni BP Sara, ihantulad natin sa fight ni Pacquiao. Zero crime, lahat man. Puta, nakatutok lahat yan. Wrong moves kayo, nasa EDSA ng mga tao. Boss Buds, pag hearing na impeachment ni BP, Sara, tigil pasada muna ako. Gusto ko manood kay Tatay Digong kung paano i-depensa ang laban. Exciting. Kaya tama po eh. Di ba? Tama yung sinasabi ni Castro. Mag-grandstanding yung mga Duterte, pero hindi nila sinasadya yun. Paano nila sasadyain yun? Eh, puta kayo nagreklamo. Political maneuver daw. Eh, talaga naman. Di ba? Lalabas, putang galing talaga ng mga Duterte. Pero yung mo gagastos ka, magastos po yan yung mga magano kayo ng mga political mga rallies. Magastos po yan, sound system, mga lobo, mga dami pong gagastosin eh. Pucha, impeachment, matitibi kayo, libre. Tama, boss. Nung Uniteam Days pa, naunahan mo na maisip na hindi mananawagan ng impeachment sa presidente ang mga posisyon dahil si BP ang papalit. Correct. Kaya ayaw niya ng protection niya rin yan eh. Pag in-impeach nila si BP Sara, alangan namang hindi si Martin ang ilagay niya, magwawala si Martin. Ganito po yan ha, mangyayari ha. Pag impeachments ni alimbawa po natanggal sa impeachment si BP Sara, mag-appoint po si Marcos. Ang i-appoint niya po si Martin, wag na tayo magbulahan. Si Martin po yan. Pucha, dinagwala si Martin pag iba in-appoint niya. O, pag si Martin po ang vice president, alam nyo na, mas nakakakaba para kay BBM yun. I-deklara lang ng mga tauhan ni Martin. Wala pong kamag-anak kaming tinitignan. Ito po, ang tinitignan namin ay batas. Kung may nilabag po, kahit sino po. Dahil ginawa na namin yan kay Vice President Sara Duterte. Ngayon po may nakikita kaming paglabag ng presidente. Ay gagawin uli namin yan. Okay, tanyo. O, kaya kayo, alam nyo na yan kung bakit. Build the monument in Luneta. Yan. O, yung mga ano pala, nag-aabang po kami mga Iglesia ni Cristo. Kung kami po ay papayagan ninyong sumama, kasama nyo po si Badong dyan sa inyong rally. Yan. Kaya pala nagsara ang land bank yung 13. Hindi pa po nagsasara kayo. Wala pa pong sarahan na nagagana. Huwag nyo namang unahan. Sir Badong, kasama po lahat, maski hindi INC. Basta peaceful lang tayo. Kami po, matagal na po kaming umaattend na rally. Hindi, kahit kailan, hindi po kami nang gulo. Ibang grupo po yun. Di ba? Nakita nyo kami sa Liwasang Bonifacio, sumama kami sa KOJC. Nakita nyo kami sa EDSA. Nakita nyo kami sa Veterans. Yung grupo po namin na mga Duterte vloggers, wala po nang gugulo. Yung mga magugulo po na nanlulusob ng pulis, ayan po yung mga makabayan black po. Yung nananapak po ng pulis, mga makabayan black po. Ang dami-dami na nating rallying nakita nyo kami. Rally kay Tatay Digong dyan sa may Quezon City Memorial Circle. Wala pong gulo. Basta po lahat. Tahimik po ang mga Duterte vloggers. Wala po nang gugulo sa mga Duterte vloggers. Kami po ginugulo, di ba? Nakita nyo naman. Pwede ba kami sumama sa rally? Naku, hindi po amin yung parally. Gusto ko man kayo imbitahan. Mga iglesia po yun. Pwede raw tayo.
Kaya lang hindi ko kayo mapapangalagaan do'n kasi sabi nila 'wag daw kayong magulo. Sa iglesia po tayo magpaalam, hindi po sa amin yung rally. Boss, bili ka ng Best, may cooling fan para bawas pawis, suggestion lang, yan. Puwede rin ako magbaon na lang ng t-shirt. Efren Infante, kamoto-moto. Yan, sama ako, boss. Siyempre, sama tayo. Punta ka rito para matauhan ka.